Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 2, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Chapter 14, verse 7 to 14. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama, at mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di mo pa ako nakikilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumaakin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawain ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano man ang hiling ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko. Happy Saturday po sa inyong lahat. Parang sa unang dinig, parang gustong sabihin sa atin ni Jesus, "Naku, sige lang, humingi ka lang, ibibigay ko." Kaya minsan iniisip natin, ibig sabihin ba automatic? Parang yung formula na, we ask this in Jesus' name. Ibig sabihin ba nun, prayer granted na agad? Mahalagang maunawaan natin na yung context ng sinabi ni Jesus dito, tungkol sa anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay ko. Itong mga salitang ito ay hindi ito parang mga magic words na parang abracadabra. Hindi ito shortcut para pilitin natin ang Diyos na sundin yung gusto natin. Kuya Sam, anong ibig sabihin na ask, no? In my name and I will grant it. Kapag sinabi ni Jesus na humingi tayo sa kanyang pangalan, hindi lang ito tungkol sa pagbanggit ng kanyang pangalan sa dulo ng ating panalangin. Ang ibig sabihin ng in Jesus' name ay i-align natin yung ating prayer, yung ating puso, yung ating kalooban at mission kay Jesus. It's more on alignment. Kaya, para mas maintindihan natin ito, kailangan nating balikan ng isang mahalagang katotohanan na yung Ama, si Jesus at ang Banal na Espiritu ay in perfect unity. Hindi magkakaiba ang kanilang kalooban. Hindi sila nagtatalo-talo. Hindi sila may kanya-kanyang plano. Kung ano ang nais ng Ama, yun din ang isinasagawa ni Jesus. Kaya kapag humihingi tayo ng we ask this in Jesus' name, hindi ito pagpipilit, hindi natin pinupuwersa ang Diyos na kailangan baguhin yung kanyang kalooban. Kundi sa halip, it's more on alignment na dapat baguhin natin ang ating kalooban para ma-align ito sa kagustuhan ng Ama. Madalas ang panalangin natin, Lord, gusto ko to. Lord, sana naman magkaganito. Ito, Lord, yung plano ko. Ito sana, Lord, yung mangyari. Walang masama doon. Pero ang paanyaya ni Jesus ay mas malalim. Hanapin natin kung ano
ang kalooban ng Ama at iyon ang ating ipinalangin. May mga prayers tayong hindi nasasagot. Hindi dahil hindi tayo narinig, kundi dahil may mas nakaprepare na mas maganda at mabuti para sa atin. May mga panalangin na hindi agad nasasagot dahil hinuhubog yung puso natin. May mga prayers na hindi pa o kaya ay not yet ang sagot dahil mas tama ang timing. May mga prayers na no ang sagot dahil mas makabuluhan ang plano ng Diyos. Hindi lahat ng panalangin ay agad ibinibigay, pero walang panalangin ang nasasayang. Lahat ng dasal ay naririnig. Lahat ng dasal ay may tugon, kahit hindi laging ayon sa inaasahan natin. Kaya ang tunay na paanyaya ni Jesus, hindi tayo inaanyayahang mag-demand. Inaanyayahan na tayo na magtiwala at sumunod. Hindi niya sinasabing pilitin natin ang Ama, kundi anong sinasabi sa atin? Lumapit tayo, magtiwala tayo, at hanapin natin ang kalooban ng Ama. Dahil every time that we speak in Jesus' name, inaalay natin yung sarili natin. Ito rin ba yung kalooban ni Jesus? Dahil ang kalooban ni Jesus ay yun din masunod ang kalooban ng Ama. Kaya, paano natin mai-apply ito for today? Sa bawat panalangin natin, kapag binabanggit natin na we ask this in Jesus' name, or hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, alalahanin natin na sa pagbabanggit natin ito, ina-align din natin yung kalooban natin sa kalooban ni Jesus. Dahil ang kalooban ni Jesus ay kalooban ng Diyos Ama. Amen. Let us pray. Lord, Panginoong Jesus, salamat dahil inanyayahan mo kaming lumapit sa Ama sa pamamagitan mo. Kapag hindi nasasagot yung aming mga panalangin ayon sa gusto namin, hindi kagad gumaling, hindi kagad dumating yung pera, hindi kagad nasolve yung problema, hindi agad nagkaayos ang relasyon. Turuan mo kami magtiwala sa iyong kalooban. Kapag nahihirapan kami maghintay, bigyan mo kami ng pusong marunong magtiis at umasa. At sa bawat dasal namin, naway hindi lamang yung aming nais ang aming hanapin, kundi ang kalooban ng Ama na siyang tunay na makabubuti sa amin. We ask this in Jesus' name, our Lord. Amen. Meron ka bang kakilala na naghihintay sa sagot ng panalangin, napapagod magdasal, o nangangailangan maalala na naririnig siya ng Diyos? I-share po natin yung audio gospel na ito sa ating mga kakilala, kaibigan. Huwag kayong magsasawa. Alam ko, some of you daily ginagawa ito. Huwag po kayong magsasawa. Magbubunga din po ito para sa ibang tao. And one day, you will realize na ito yung kalooban ng Ama. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.